10 mga pinakamapanganib na gang sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang gang ay isang grupo ng mga individual na sama-samang nagsasagawa ng mga iligal na gawain. Kadalasan ang mga gang ay may sariling istruktura, leadership at mga simbolo o marka na nagtatangi sa kanila mula sa ibang grupo. Sila ay maaaring masangkot sa iba't ibang uri ng krimen tulad ng drug trafficking, robbery, extortion at iba pa. Ngunit sino kaya ang mga ito at gaano sila kapanganib? At sa video na ngang ito ay kikilalanin at tatalakayin natin ang 10 mga pinakadelikadong gang. Kaya naman simulan na natin. Number 1. MS-13. Ang MS-13 o Mara Salvatrucha ay isang malaking gang na nagsimula sa Los Angeles, California noong 1980s. Ito ay binuo ng mga immigrants mula El Salvador upang protektahan ang kanilang sarili laban sa iba pang mga gang sa Los Angeles. Ang pangalan nila ay kombinasyon ng Mara na ang ibig sabihin ay gang at Salvatrucha na tumutukoy sa mga tao mula El Salvador. Ang 13 ay nagre-represent sa 13th letter ng Spanish alphabet na M na simbolo ng Mexican Mafia na kaalyado ng MS-13. Sa ngayon, ang MS-13 ay isa sa mga pinakakilalang gang sa buong mundo. Aktibo sila hindi lamang sa United States kundi pati na rin sa Central America, Mexico at Canada. Kilala sila sa pagiging marahas at sa paggawa ng iba't ibang krimen tulad ng pagpatay, pagnanakaw, pagdukot, pangingikil at pagbebenta ng droga. Madalas ang mga members ng MS-13 ay may mga tattoo na nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan bilang members ng gang tulad ng MS o MS-13 sa kanilang mukha, leeg o katawan. Ang MS-13 ay may mahigpit na istruktura at may malinaw na pamumuno. Nahahati sila sa iba't ibang cliques o grupo na nasa ilalim ng isang gang. Ang mga cliques na ito ay may sariling leader na nag-uulat sa mas mataas na pamunuan ng gang. Ang mga utos at desisyon ay kadalasang nagmumula sa mga bilangguan kung saan nakakulong ang ilang mga leader ng gang. Ngunit nagagawa pa rin nilang pamahalaan ang kanilang mga operasyon kahit nasa loob ng kulungan. Sama, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pera ng MS-13 ay ang pagbebenta ng droga. Kasama rin sila sa human trafficking at prostitution. Hindi sila nagdadalawang isip na gumamit ng dahas para ipakita ang kanilang kapangyarihan at takutin ang mga kalaban o kahit sino mang lumalabag sa kanila. Kahit ang mga bata ay hinihikayat na sumali sa gang at napakahalaga ng loyalty sa kanila. Ang pagsuway o pagtataksil ay kadalasang nagdudulot ng kamatayan. Number 2, Sinaloa Cartel. Ang Sinaloa Cartel ay isa sa pinakamalalaking drug cartel sa Mexico. Nagsimula ito noong late 1980s at pinamunuan ni Joaquin El Chapo Guzman na isang kilalang drug lord. Ang cartel na ito ay nagpo-produce, nagde-deliver at nagbebenta ng iba't ibang droga tulad ng marijuana, heroin, cocaine, methamphetamine at fentanyl. Ginagamit ng Sinaloa Cartel ang mga modern technologies at mga underground tunnels para maiwasan ang mga pulis. Ang mga tunnel na ito ay madalas ginagamit para maglipat ng droga mula Mexico papunta sa United States na isa sa pinakamalaki nilang market. Ang operasyon ng Sinaloa Cartel ay hindi lang sa Mexico at United States dahil aktibo rin sila sa Latin America, Europe at Asia. Subalit kahit isang kriminal na grupo ay nagkakaroon sila ng suporta mula sa ilang local community sa Mexico dahil sa pagtulong nila sa mga mahihirap na lugar. Pero ang kanilang marahas na paraan ay tulad ng pagpatay, kidnapping at pangungotong na nagdudulot naman ng takot at pinsala sa lipunan. Kaugnay pa nito, si Joaquin El Chapo Guzman ay naging simbolo ng kapangyarihan ng Sinaloa Cartel. Nahuli siya noong 2014 pero nakatakas mula sa bilangguan noong 2015 sa pamamagitan ng isang tunnel. Nahuli ulit siya noong 2016 at dinala sa United States noong 2017 kung saan siya ay nahatulan at sinentensiyahan ng habambuhay na pagkakulong noong 2019. Ngunit pagkatapos mahuli si Guzman, ang pamumuno ng kartel ay napunta sa kanyang mga anak na kilala bilang Los Chapitos at sa iba pang mga leader tulad nina Ismael El Mayo Zambada at Damaso Lopez Nunez. Patuloy pa rin ang operasyon ng Sinaloa Cartel sa kabila ng mga pagsisikap ng mga pulis na sugpuin sila. Ito ay sapagkat ang Sinaloa Cartel ay may mahusay na organisasyon at koordinasyon. Gumagamit sila ng iba't ibang ruta sa karagatan, kalupaan,
at himpapawid para magpadala ng droga. Mayroon din silang koneksyon sa mga government officials at mga pulis. Number 3, Yakuza. Ang Yakuza o kilala rin bilang Gokudo sa Japan ay isang organized group ng mga kriminal. Malaki ang kanilang impluensya at malalim din ang kanilang kasaysayan sa Japanese society. Sikat ang Yakuza sa kanilang tradisyonal na mga tattoo, ritual at mga patakaran na sumusunod sa samurai code na tinatawag na Bushido. Nagsimula ang Yakuza noong panahon ng Edo mula sa dalawang pangunahing grupo, ang Tekiya at ang Bakuto. Ang Tekiya ay mga nagtitinda ng mga illegal o low-quality products sa mga pamilihan at fiesta, habang ang Bakuto naman ay mga gamblers na namamahala sa illegal gambling. Sa paglipas ng panahon ay naging mas organized pa ang mga grupong ito at naging modern Yakuza. Matapos ang World War II ay mabilis na lumaki ang Yakuza dahil sa kaguluhan sa lipunan at naging malakas na puwersa sila sa ekonomiya at politika ng Japan. Maliban dito, ang Yakuza ay may hierarchical system din na parang pamilya. Ang pinuno ng isang Yakuza grupo ay tinatawag na Oyabun at ang kanyang mga members ay tinatawag na Kobun. Ang relasyon sa pagitan ng Oyabun at Kobun ay parang mag-ama at ito ay pinagtitibay ng isang ritual na tinatawag na Sakazuki kung saan sila ay magpapalitan ng sake bilang simbolo ng kanilang pagsasama. Ang mga members ay may mga ranggo at posisyon mula sa mga henchmen na tinatawag na Wakagashira hanggang sa mga foot soldiers na tinatawag na Shatei. Gayun din ang Yakuza ay kilala sa kanilang malawak na iligal na mga gawain tulad ng prostitution, human trafficking, drug trafficking, arms smuggling, extortion at illegal gambling. Kasama rin sila sa mga legal na negosyo tulad ng real estate, entertainment at construction. Ang kanilang impluensya ay umaabot sa politika at negosyo na nagbibigay sa kanila ng kakayahang manipulahin ang batas upang protektahan ang kanilang interes. Kilala rin ang Yakuza sa pagbibigay ng protection services sa mga negosyo kapalit ng bayad na nagiging sanhi ng takot at pangamba sa mga biktima. Karagdagan pa, ang Yakuza ay may sariling kultura at mga ritual na nagtatakda sa kanila mula sa ibang mga kriminal na grupo. Isa sa pinakakilalang simbolo ng Yakuza ay ang kanilang mga full-body tattoo na tinatawag na irezumi. Ang mga tattoo na ito ay kadalasang makikita sa buong katawan at sumisimbolo ng katapangan at tibay ng loob. Number 4, the Triads. Ang Triads ay tumutukoy sa mga grupo ng organized crime na nagsimula sa China at ngayon ay kumakalat na sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Hong Kong, Taiwan, Macau at mga komunidad ng China sa ibang bansa. Kilala sila sa kanilang lihim na operasyon at mahigpit na hierarchy. Nagsimula ang Triads noong panahon ng Qing Dynasty sa China. Una silang nabuo bilang mga revolutionary group na gustong pabagsakin ang pamahalaan ng Qing. Isa sa mga unang grupo na naging Triads ay ang Hongmen na isang revolutionary society. Paglipas ng panahon mula sa pagiging mga political activists ay naging mga kriminal na grupo ang Triads. Samantala, mayroon ding strict hierarchy ang Triads. Bawat grupo ay may iba't ibang level ng mga members. Ang pinakamataas na posisyon ay tinatawag na Dragon Head o Mountain Master. May iba't ibang ranggo at titulo ang mga members tulad ng Incense Master at Vanguard na nagpapakita ng kanilang role sa grupo. Ang pagsali sa Triads ay kadalasang misteryoso at may kasamang ritual at sumpa ng katapatan. Bukod dito, marami ding iligal na gawain ang mga Triads. Kasama dito ang pagbebenta ng droga, human trafficking, money laundering, pangingikil at illegal gambling. Nagpapatakbo rin sila ng mga prostitution rings at kinokontrol ang black market. Malawak ang kanilang impluensya sa iba't ibang industriya at ginagamit nila ang kanilang koneksyon para makaiwas sa batas. Pero habang tumatagal ay lumawak ang impluensya ng Triads sa labas ng China. Nang mag-migrate ang mga Chinese sa iba't ibang bansa, ay sumama rin ang Triads sa kanila. Sa Hong Kong ay kilala at kinatatakutan ang mga Triads dahil sa kanilang malalim na ugnayan sa komunidad at ekonomiya. Sa United States, Canada, Australia at United Kingdom
ay nagkaroon din sila ng ugnayan at nakikibahagi sa mga transnational crime. Bagamat lihim ang kanilang operasyon, ay hindi ligtas ang mga triads sa mga hakbang ng mga autoridad. Ang mga local at international agencies ay agpapatupad ng batas at patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon laban sa kanila. Sa Hong Kong, ang Independent Commission Against Corruption at ang Hong Kong Police Force ay kilala sa kanilang kampanya laban sa mga triads. Number 5, The Latin Kings. Ang The Latin Kings ay isang kilalang gang na nagsimula sa Chicago, Illinois noong 1940s. Itinatag ito ng mga Latino na gustong protektahan ang kanilang komunidad mula sa diskriminasyon at karahasan. Layunin nilang magbigay ng suporta at pagkakaisa sa kanilang mga members upang mapabuti ang kanilang buhay at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Lumaki ang Latin Kings at naging malaking organisasyon na may kaugnayan sa iba't ibang parte ng United States at maging sa ibang bansa. Kilala sila sa kanilang mahigpit na estruktura at hierarchy. Mayroon silang tinatawag na Crown Council na isang grupo ng mga leader na nagdedesisyon para sa buong organisasyon. Ang mga members ay sumusunod sa isang mahigpit na patakaran at may iba't ibang ranggo na nagpapakita ng kanilang posisyon at tungkulin sa gang. Ang simbolo ng Latin Kings ay isang corona na may 5 o 3 points na sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan at pagkakaisa. Ang kanilang mga kulay ay black at gold na sumasagisag sa kanilang yaman at lakas. Mayroon din silang sariling wika at mga signs na ginagamit upang makipag-ugnayan sa isa't isa at upang hindi maintindihan ng mga hindi kabilang sa kanila. Bagamat positibo ang kanilang layunin noong una, ay nasangkot na rin ang Latin Kings sa iba't ibang krimen tulad ng droga, pagnanakaw at karahasan. Dahil dito ay naging target sila ng mga operasyon ng pulis at iba pang agency. Ang pagkakasangkot nila sa krimen ay nagdulot ng malawakang pag-uusig at pagkakadakip sa maraming members. Pero sa kabila ng kanilang masamang reputasyon ay meron ding mga hakbang ang ilang member upang magbago at bumalik sa tamang landas. May mga programa at proyekto na tumutulong sa mga dating member na makahanap ng trabaho, makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas magandang buhay. Ang mga initiatives na ito ay may layuning ilayo ang mga kabataan mula sa karahasan at bigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Bukod sa United States ay may impluensya rin ang Latin Kings sa ibang bansa tulad ng Spain at ilang bahagi ng Latin America. Ang kanilang paglaganap ay nagpapakita ng kanilang kakayahang mag-adapt at mag-expand sa iba't ibang kultura at komunidad. Number 6, Los Zetas. Ang Los Zetas ay isang kilalang kartel ng droga sa Mexico. Nagsimula sila noong huling bahagi ng 1990s bilang armadong grupo ng Gulf Cartel. Ang mga members ng Los Zetas ay mga dating sundalo mula sa Mexican Army na may kasanayan sa mga special operations. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa militar upang palakasin ang kanilang presensya sa illegal drugs. Nabuo ang Los Zetas dahil kailangan ng Gulf Cartel ng proteksyon laban sa ibang mga kartel at upang mapanatili ang kanilang mga ruta ng droga papuntang United States. Ang kanilang mga kasanayan sa militar ay nagdala ng kakaibang paraan ng karahasan at strategy. Kilala ang Los Zetas sa kanilang pagiging brutal at walang awang pagpatay sa kanilang mga kalaban. Subalit pagkalipas ng ilang taon ay humiwalay ang Los Zetas sa Gulf Cartel at nagsarili. Ang hiwalayang ito ay nagresulta sa madugong labanan sa pagitan ng dalawang grupo na nagdulot ng maraming bilang ng pagkamatay at pagkasira sa maraming komunidad sa Mexico. Ang digmaan sa pagitan ng mga kartel ay nagdulot ng paglaganap ng karahasan, kidnapping at pangingikil sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa droga, ay sumabak din ang Los Zetas sa iba pang krimen tulad ng human trafficking, arms trafficking at pagnanakaw ng langis. Dahil sa kanilang kontrol sa maraming lugar ay nagpatupad sila ng sariling batas. Ang kanilang pagiging brutal ay nagdala rin ng takot sa mga local communities at nagresulta sa malalaking paglabag sa mga karapatang pantao. Gayun din, ang gobyerno ng Mexico kasama ang suporta ng United States ay naglunsad ng maraming operasyon upang durugin ang Los Zetas. Pero kahit na marami nang naaresto at napatay sa kanilang mga leader, ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Ginagamit din nila ang corruption at pananakot upang makakuha ng impormasyon at suporta.
Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap ng mga autoridad ay nananatiling malaking problema ang Los Zetas sa kampanya laban sa droga at kriminalidad sa Mexico. Ang laban sa mga kartel tulad ng Los Zetas ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at kooperasyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon. Number 7, Russian Mafia. Ang Russian Mafia, na kilala rin bilang Bratva, ay isang malaking grupo ng mga kriminal na nagsimula sa Russia at kumalat sa iba't ibang bansa. Sila ay kilala sa mga ilegal na gawain tulad ng smuggling, drug trafficking, money laundering at pagpatay. Ang kasaysayan ng Russian Mafia ay nagsimula noong panahon ng Imperial Russia, ngunit lalo silang lumakas matapos bumagsak ang Soviet Union noong 1991. Noong panahon ng Soviet Union ay kakaunti lang ang mga kriminal na grupo dahil sa mahigpit na kontrol ng gobyerno. Ngunit nang bumagsak ang communism, ay nagkaroon ng kaguluhan sa ekonomiya at politika na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga criminal syndicate. Marami sa mga dating opisyal ng KGB at mga sundalo ang sumali sa mga grupong ito at dala nila ang kanilang disiplina at kasanayan. Ang pagbabago mula sa communism patungong capitalism ay nagbigay ng maraming pagkakataon sa mga sindikato para kontrolin ang iba't ibang negosyo. Samantala, ang Russian Mafia ay mayroon ding complicated structure. Pinamumunuan ito ng mga Vori Vizakone na nagsisilbing leader ng mga operasyon. Ang mga Vori ay may sariling code ng karangalan at pamumuhay. Nasa ilalim din nila ang mga brigada o mga gang na may kanya-kanyang teritoryo at operasyon. Ang bawat brigada ay may leader na konektado sa mga Vori. Dagdag pa rito, ang mga gawain ng Russian Mafia ay napakalawak. Kasama rito ang extortion, racketeering, smuggling, human trafficking, drug trafficking, arms trafficking at money laundering. Kilala sila sa kanilang kontrol sa kalakalan ng droga mula Afghanistan patungong Europe. Aktibo rin sila sa illegal na kalakalan ng armas na nagpapalakas sa iba't ibang rebelde at teroristang grupo. Maliban pa dito, ang kanilang impluwensya ay hindi lamang sa Russia. Mayroon din silang operasyon sa United States, Europe at Asia. Mula sa United States, ang Brighton Beach sa Brooklyn, New York ay kilalang sentro ng Russian Mafia. Dito ay kontrolado nila ang iba't ibang negosyo at may malalim na koneksyon sa lokal na politika. Subalit isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang Russian Mafia ay ang kanilang koneksyon sa politika. Maraming politiko at opisyal ng gobyerno ang kasabwat o protektor ng mga sindikato. Number 8. Primeiro Comando da Capital. Ang Primeiro Comando da Capital o PCC ay isang kilalang grupo ng kriminal na nagsimula sa São Paulo, Brazil. Itinatag ito noong 1993 sa isang bilangguan sa estado ng São Paulo. Ang grupo ay binubuo ng mga bilanggo na gustong protektahan ang kanilang mga karapatan at kaligtasan mula sa karahasan at pang-aabuso. Mabilis na lumago ang grupo at naging isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa Brazil, na may malaking impluensya hindi lamang sa mga bilangguan kundi pati na rin sa labas. Samantala, ang pangalan ng grupo na Primeiro Comando da Capital ay nangangahulugang unang utos ng kapital na nagpapakita ng kanilang layunin na kontrolin ang iba't ibang gawaing kriminal. Sa simula, ang PCC ay nakatuon sa pagbibigay proteksyon at pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng mga bilangguan. Pero habang lumalawak ang kanilang impluensya ay nagsimula silang makisangkot sa iba't ibang ilegal na gawain tulad ng pagbebenta ng droga, pagsmuggle ng armas, pagdukot at pagnanakaw. Gayon din, isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumago ang PCC ay ang kanilang mahigpit na disiplina at organized system. Ang grupo ay may malinaw na mga patakaran at pamunuan na may mga leader na tinatawag na Sintonia Heral na namumuno sa mga operasyon sa loob at labas ng bilangguan. Ang kanilang komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng mga lihim na mensahe at code para maiwasan ang pagsubaybay ng mga autoridad. Kilala rin sila sa paggamit ng karahasan para manakot at patayin ang mga kalaban, kung kaya't kinilala sila bilang walang awa at malupit. Karagdagan pa, ang PCC ay kilala rin sa kanilang kakayahang mag-organize ng malalaking grupo na lalaban sa mga pag-atake ng mga puwersa ng gobyerno. Noong 2006 ay naglunsad sila ng malawakang pag-atake sa São Paulo na nagresulta sa maraming pagkamatay at kaguluhan sa lungsod.
Ipinakita nito ang kanilang kakayahang magpatupad ng malakihang operasyon na nagdulot ng malaking pinsala at takot sa publiko. Number 9. Mongols Motorcycle Club. Ang Mongols Motorcycle Club, na kilala rin bilang Mongols Nation, ay isang grupo ng mga motorcyclist na nagsimula noong 1969 sa Montebello, California. Ang grupo ay binubuo ng mga veterano ng Vietnam War na hindi tinanggap sa Hells Angels Motorcycle Club dahil sa kanilang lahi, na karamihan ay mga Latin. Sa kabila nito ay naging kilala ang Mongols sa buong mundo dahil sa kanilang husay sa pagmamaneho ng motorsiklo at sa mga iligal na gawain. Ang Mongols ay may natatanging patch na may larawan ng isang Mongol warrior na nakasakay sa motorsiklo. Ito ay simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakapatiran. Ang mga members din ng club ay madalas na nakikitang suot ang mga leather vests na may patch na ito na tinatawag na collars. Ang proseso ng pagiging member ng club ay mahaba at mahirap. Magsisimula muna bilang hang-around bago maging prospect. Ang pagiging ganap na miyembro ay maaaring tumagal ng ilang taon at nangangailangan ng matinding dedikasyon at katapatan sa club. Sa kasaysayan ng Mongols, sila ay nasangkot sa iba't ibang krimen tulad ng drug trafficking, extortion at karahasan. Ang mga gawaing ito ay nagdala ng maraming legal na problema sa grupo. Noong 2008 ay inilunsad ng FBI ang isang malaking operasyon laban sa Mongols na tinawag na Operation Black Rain, na nagresulta sa pag-aresto ng higit sa 60 members at kasabwat. Ang mga kasong ito ay nagdulot ng mahigpit na mga sentensya at malaking epekto sa organisasyon. Subalit isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan ng Mongols ay ang legal na labanan tungkol sa kanilang trademark patch. Noong 2008 ay sinubukan ng gobyerno ng United States na kumpiskahin ang trademark ng Mongols upang pigilan ang mga miyembro na magsuot ng kanilang patch. Sinabi ng gobyerno na ang patch ay simbolo ng kriminal na organisasyon. Bukod sa kanilang mga criminal activities, ang Mongols ay kilala rin sa kanilang mga charitable efforts at mga event na nagtataguyod ng motorcycle culture. Ang mga miyembro ng Mongols ay madalas na sumasali sa mga charity rides at iba pang activities na naglalayong tumulong sa komunidad. Sa kabila ng kanilang negatibong imahe sa media, ang mga miyembro ng Mongols ay naglalayong ipakita ang kanilang pakikilahok sa positibong mga gawain at ang kanilang pagmamahal sa motorsiklo. Ang Mongols Motorcycle Club ay patuloy na umiiral at lumalawak sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 10. Mungiki. Ang Mungiki ay isang grupo sa Kenya na nagsimula noong 1980s. Ang pangalan nila ay nangangahulugang ang masa o ang maraming tao sa wikang Kikuyu, na isa sa pinakamalaking ethnic group sa Kenya. Sa simula, sila ay isang religious group na bumabalik sa mga tradisyonal na gawain at paniniwala ng Kikuyu tulad ng pag-aalaga ng hayop, pagtutuli at pagsamba sa mga espiritu ng mga ninuno. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naging kilala rin sila sa kanilang pagtutol sa gobyerno at paglahok sa mga ilegal na gawain. Kaya noong 1990s ay nagbago ang Mungiki mula sa pagiging isang religious group tungo sa pagiging isang militant organization. Nagkaroon sila ng malaking impluensya sa mga urban slums at rural na lugar, kung saan sila nagpatupad ng sarili nilang batas at nagbigay ng proteksyon kapalit ng pera. Kilala rin ang Mungiki sa paggamit ng karahasan at pagpatay upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at takutin ang mga tao. Madali silang makilala dahil sa kanilang tradisyonal na pananamit at mga ritual. Samantala, isa sa mga pangunahing layunin ng Mungiki ay ang pagbabalik sa mga tradisyonal na halaga at pamumuhay ng Kikuyu. Sila ay tumututol sa westernization at modernization na kanilang nakikita na sumisira sa kanilang kultura. Gumagamit sila ng radical at marahas na paraan para ipaglaban ang kanilang mga advocacy tulad ng pag-organize ng mga strike, pagharang sa mga daan at pakikipaglaban sa mga pulis. At noong 2002 ay nagdeklara ang gobyerno ng Kenya ng crackdown laban sa Mungiki, na nagresulta sa maraming pag-aresto at pagpatay ng kanilang mga miyembro. Subalit kahit na tinutugis sila ng gobyerno ay nanatiling makapangyarihan ang Mungiki sa ilang bahagi ng Kenya. Malakas pa rin ang kanilang impluensya sa mga urban slums ng Nairobi at sa iba pang mga lungsod, kung saan sila patuloy na nag-organize ng mga illegal activities
May kakayahan din ang grupo na mag-mobilize ng kanilang mga miyembro para sa malawakang protesta at karahasan kapag kinakailangan.